Ayan, part 2 na tayo ng video. Yung part 1 natin, yung ang mga rason bakit nagloko ang inyong mga mister. Ngayon naman ay paano harapin kapag nagloko na si mister. Dahil kapag si mister ang nagloko, alam mo naman ang pakiramdam niyan. Parang may parte ng pagkatao mo na talaga namang nawala. As in, gumuho ang iyong mundo. Hindi ka rin makatulog, hindi ka mapakali. Diba? Paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo, bakit niya nagawa sa akin to? Ngayon ay pag-usapan natin ano ang mga pwede mong gawin para hindi tuluyang masira ang pagsasama ninyo ni Mister. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Shout out ko lang po si Divina Tangihan 2917 from Quezon City. Hello Divina. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa aking channel. Sana po ay nakasubscribe na kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Ganon din po sa Facebook. So kung gusto nyo po akong i-PM sa Facebook po. Ang pagtataksil ay hindi simpleng problema ito. Ito ay trauma, emotional damage at pagkawala ng tiwala sa sarili. Ganon din sa asawa. At kung hindi mo ito haharapin ng tama, madadala mo ito sa buong panahon ng buhay mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ano ang mga pwede mong gawin kapag nagloko na itong si Mister. Paano mo ito i-handle nang hindi ka malugmok sa sakit at sa trauma araw-araw. Step number 1, huwag kang magdidesisyon habang wasak na wasak ang damdamin mo. Yung galit na galit ka, nasasaktan ka, gusto mong gumanti, gusto mong lumayas, wag ka muna magdidesisyon kapag ka masyadong mataas ang emosyon mo. Hindi magiging maganda ang basehan ng iyong desisyon. So baka makagawa ka ng isang bagay na pagsisihan mo habang buhay. So, kailangan mo munang huminga, kailangan mo ng konting panahon, kailangan mong mag-isip ng malinaw bago ka bumuo ng isang desisyon. Okay, yung number 2 natin, harapin mo ang katotohanan. Masakit, pero talaga naman, kailangan mong tanggapin na nagloko si Mister. Talagang niloko ka. Nandyan na yan. Nangyari na. Huwag mong pagtatakpan. Huwag mong i-minimize yung sitwasyon na sasabihin mo na, ay hindi, wala lang yun. Example, talagang nahuli mo na, talagang nagloko na. Talagang, o kaya naman, umamin na sa'yo. Pero sasabihin mo, hindi, wala lang yun. Baka misunderstanding lang. Huwag mong i-minimize ang sitwasyon. Tanggapin mo ng buong buo. Nagloko si Mister. Okay? So, acceptance. Kailangan alamin mo dito gaano katagal ka nang niloloko, gaano na kalalim yung panloloko niya, at tapos na ba talaga? Yung mga yan, kailangan malaman mo ang sagot. Lalo na to, kung gaano na kalalim yung relasyon ng Mister mo dun sa kabit. Diba? Kasi kailangan mo maarok yan para malaman mo, maging basehan mo to ng paggawa mo ng desisyon. Kung tapos na ba talaga sila, kung nagsabi sa'yo si Mister na tapos na kami, wala na kami, so kailangan malinaw yan. So bago ka makagawa ng desisyon, kailangan linawin mo lahat yan. Okay, yung step number 3, i-process mo ang nararamdaman mo. Normal lang yan, yung galit, yung sakit, yung insecurity, yung pagdududa, normal lang na maramdaman yan. Pero wag mong pigilan. I-process mo, harapin mo. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Kailangan mo magsulat ka, mag-isip. Kailangan mong i-express yan. Kailangan mong ilabas yan. Kasama yan sa process ng pag-heal. Ngayon, kung magdidesisyon ka naman, kung ano ang gagawin mo, tanungin mo ang sarili mo. Okay? Ito yung mga pwede mong itanong sa sarili mo. Kaya ko pa ba? Gusto ko pa ba? Worth it pa ba na ipaglaban ang relasyon na to? Ano ang sagot mo dyan? So yung mga sagot mo dyan, iyan ang magiging basehan mo kung gagawa ka ng desisyon. Okay? So kung sasabihin ng iba o kung ikaw mismo na misis, sasabihin mo para sa pamilya, gagawin ko to, para sa pamilya, papatawarin ko to. Pwede mo ring sabihin na para sa sarili ko, ganito ang desisyon ko. Okay? So, nasa sayo na yan. Tanungin mo ang sarili mo nitong mga bagay na to. To, yung number 5, ito na. Nandito ka na sa level na kailangan mong magdesisyon. Mag-i-stay ba ako o aalis ako? Kung mag-i-stay ka, tanggapin mo
na hindi na kayang ibalik sa dati ang relasyon ninyo. Okay? Hindi na kaya yan. Meron kang trauma na haharapin araw-araw at napakahaba ng proseso nito para maibalik mo ang tiwala mo muli kay Mister. At dito magkakaroon na kayo dapat ng rules. Kailangan full transparency. Wala nang contact dun sa kabit. Consistent yung effort ng iyong Mister para ibalik ang tiwala mo sa kanya. So yan ang titingnan mo dyan, consistency. Tandaan mo na ang magiging buhay mo kapag nagstay ka ay ganito. Okay? Mahabang proseso, araw-araw na merong trigger na pwede kayong mag-away. Mahabang proseso to na hindi mo maiiwasan na pag may nakita kang something na titrigger, masasaktan ka. So ito yung mga dadanasin mo kapag ka nag-stay ka. Kung pinili mo naman na umalis ka. Kailangan mong tanggapin na masasaktan ka pa rin kapag umalis ka. Magsisimula ka ng panibagong buhay. Mag-isa ka muna. Diba? Pero, yun lang, payapa ang isip mo. Wala ka ng araw-araw na trigger, araw-araw na conflict, araw-araw na confrontation, at hindi parang sinisilihan ng puwet mo kapag hindi mo nakikita yung mister mo. Na pag wala siya sa paningin mo, nagdududa ka. Kapag pinili mong umalis, mababawasan yung iisipin mo. At syempre, yung self-respect mo, papasok dyan. Magkakaroon ka na ng kapayapaan, may respeto ka pa sa sarili mo. So, ayun. So, yung number 6, communication. Kapag kakausapin mo siya tungkol dun sa kanyang kasalanan, huwag mong daanin sa galit, sa sigawan, insulto o paninisi. Kasi pag ginawa mong ganyan, wala kang makukuhang sagot. Okay? Kailangan malinaw ang mensahe mo, kalmado ka at direct ang pagbibigay mo ng message, ang pagtatanong mo. At sabihin mo na ito ang nararamdaman ko ngayon at ito ang kailangan ko. Ito actually mangyayari lang to kung willing si Mister na ayusin pa. Na talagang siya na yung umamin na ganito, nagkaroon ako ng kasalanan at iiwanan ko na. Kailangan nating mag-usap, kailangan nating ayusin. So, kailangan nandun yung yung willingness ni Mister na ayusin kayong dalawa. Pero kung wala, malabong mangyari na kaya mong makipag-communicate sa kanya na walang sigawan, na walang insulto, walang paninisi. So, ito yung tatantyahin nyo dyan. At yung panghuli, ito na, pinaka-importante dito, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Yung ikaw. Habang inaayos mo yung relasyon, let's say na pumayag ang mister mo, willing siya na ayusin ang relasyon. Habang inaayos yung relasyon, ganun din ang sarili mo. Iayos mo yung mental health mo, i-priority mo, yung kapayapaan mo, i-priority mo, at yung self-worth mo, i-priority mo. Itaas mo ang kalidad ng respeto mo sa sarili mo. I-value mo ang sarili mo habang inaayos mo yung relasyon ninyo. Kasi kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mo habang inaayos nyo ang relasyon nyo, paano maayos yan kung ikaw mismo ay hindi maayos? So, unahin mong ayusin ang sarili mo para matulungan mo ang mister mo na ayusin din yung kanyang sarili at nang maiayos nyo yung relasyon nyo. Pero yun nga, kailangan ay andun ang willingness ni mister na ayusin, ha? So, kung ano man ang desisyon ang pipiliin mo, para maayos ang relasyon ninyo ng asawa mo at para maayos ang iyong sarili, ay nasa sayo na yan. I-analyze mong mabuti kung ano ang makakabuti sa'yo. Makakabuti sa mga bata, makakabuti sa mental health mo, at makakabuti sa inyong relasyon. Diyan mo makikita kung may pag-asa pa o wala. But there's no harm in trying. I-try pa rin ng i-try kung talagang kakayanin pa at kung may willingness. Palagi ko sinasabi yan kasi kung mismo yung mister mo na ang umaayaw na ayusin at mas gusto niya yung naging buhay niya na ngayon, mapapagod ka lang dyan. So, kailangan mong talasan ang pakiramdam mo kung ano talaga ang gusto ng mister mo dahil baka masayang lang ang effort mo. So, ayun, thank you for watching and I hope makasama ko pa kayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.